Napapansin niyo ba na may mga content creator na biglang yumayaman, ano? Isa nga sa mga dahilan diyan is yung pagpo-promote ng sugal kasi malaki ang offer. At ito ay naging usap-usapan, pinag-uusapan, mainit na usapin pagdating sa social media, no? Lalong-lalo na diyan sa mga content creator. Hindi ka, pagkwentuhan natin 'yan. Napansin nyo ba na may mga content creator, vlogger na biglang yumaman, ano? Yung ibang content creator siguro naging wise kasi nung sila nagkaroon ng pera, nagkaroon na sila ng earnings, pumasok sila sa mga business, mundo ng pagninegosyo. Yun ang mga napansin. At meron ding mga content creator, vlogger na naging practical. Di po ba? At yung iba ng mga content creator na umaasa dun sa nagiging earnings nila as pagiging content creator. Parang ganon. Kasi kanina, meron ako napanood na isang content creator. Isang content creator na ito yung pagpupromote ng sugal. At marami ang mga netizen ang galit or ayaw talaga sa pagpupromote ng sugal. At meron din mga content creator na ayaw din mag-promote ng sugal. Okay, pag-usapan muna natin dun sa mga ayaw mag-promote ng sugal. Isa na dyan sa mga napapanood ko na isang content creator na against siya dyan sa sugal dahil dun sa naging experience ng kanyang isa sa family member niya na nalulun sa sugal hanggang sa naubos ang pera. Kilala nyo ito, yung meron siyang 6 million followers, isa siyang LGBT. Ganon, yan. Talagang ayaw niya. Hanggang sa dumating yung, kasi ang offer sa kanya, no? Ang offer sa kanya is nasa maabot na ng 50 million pesos. Imagine, 50 million pesos. Diba? Ang laki nun. Talagang one time, big time doon. Marami ka nang mabibili doon. Pero ayaw niya mag-promote. Hanggang sa dumating yung point na inaatake na siya nung siguro ahente or sabihin na nating marketer ng sugal na yon, inaatake na siya, pinopost na siya. Diba? Sinisiraan na siya. Yung mga ganon. Diba? Kasi nga ayaw niya mag-promote. Diba? May naninindigan siyang ayaw niya mag-promote. At meron din naman mga naging practical na nag-promote ng sugal. Marami po dyan, katulad na lang ni Wamos Cruz, Galawang Osas, Sir Gavin, pamilyar na pamilyar kayo doon, si Sir Gavin, Timbogok, sila Marvin, diba? Si Ibana, yan, si Ibana. At yung mga artista rin na nagpo-promote, si Aden Richard, isa yan. Sino-sino pa ba yung mga nagpo-promote ng sugal? At marami pa yan. Naging practical sila. Kasi sa totoo lang po, no, ang pagiging isang content creator, kung iaasa mo lang dun sa magiging earnings mo, is mabagal yan. Di ba? At hindi mo alam kung hanggang kailan ka magiging isang content creator. Di po ba? Kumbaga sinisecure nila yung future nila. Isa yan sa mga nakikita kong dahilan kung bakit may mga content creator na nagiging practical at nagpo-promote ng sugal. Siyempre, hindi mo maiwasan, hindi naman laging ganito malusog ang katawan mo. Paano na lang kung wala kang pera? Isa yun sa mga dahilan kung bakit ginagrab nila yung oportunidad na yun. Isa yun sa mga dahilan Huwag po nating anuhin, huwag nating masamain to Siyempre, lumalaki yung pamilya niya, katulad na lang Timbogok, lumalaki yung pamilya niya. Marami siyang mga mahal sa buhay na pwedeng, kasi pag may pera ka, at may mga magulang yan, tumatanda yung mga magulang niya, kung wala kang pera, halimbawa magkasakit yan, di ba? Kaya kinukuha nila yung oportunidad na yon. Doon sila nagiging practical. Naintindihan ko sa point na yon. Di ba? Kasi kung iasa mo lang talaga sa earning, hindi naman ganun kalaki ang earnings mo. Hindi naman ganun laging ganun. May tendency na ready kang magkaroon ng problema dun sa bahay mo. Like for example, na Timbogok. Di ba naging practical sila, kinuha nila yung oportunidad. Tapos nagkaroon ng problema yung kanilang account na meron 10 million followers. Imagine. Hindi po ba? Isa yon sa mga naging dahilan. Kung dumating man yung point na yon, nakasecured ka na. Yung ganon. Yung ganong mga instances. Ika nga. Doon sa mga naging practical sila. At yung isang content creator na napanood ko, parang ganyan, pumapabor siya.
na bakit ganun ang parang interpretasyon ng marami sa pagpupromote ng sugal. Di ba? Sa tao naman daw yan, kung ang tao ay papasok sa sugal o hindi, choice nila yan. Parang ganon. At maraming netizen din ang bumabati ko sa kanya, maraming basher. Kasi alam naman natin na magsusugal para kang, di ba? Parang pag nag-promote ka, parang ganon. Ganon ang mindset ng tao. Parang sinasabi niya, parang pag nakikita nilang tao na umuulan, hinahatak pa baba. Parang ganon. Yun, sabi niya. Kaya kung kayo tatanungin, siguro, no? Siguro. Ano bang mas maganda para sa inyo? Okay lang ba mag-promote ng sugal o hindi? Masama po ba yan o hindi? At meron din naman talagang mga content creator na naging marunong. Nagkaroon sila ng pera, naging wise sila, ipinasok nila sa negosyo. Kasi lumawak yung kanilang idea. Nagkaroon sila ng community, nagkaroon sila ng skill, nagdagan ng kanilang skill, lumawak ang kanilang, di ba, kaalaman, pinasok silang mga negosyo, dahil nagkaroon sila ng malaking community o ganito, maaari yun sa mga dahilan kung bakit yung iba hindi nag-promote pero yumaman dahil negosyo ang pinasok nila, katulad nilang ni Jawo, Team Katagumpay, di po ba naging negosyo sila ngayon, si Bostoyo ngayon, ewan ko lang si Bostoyo kung nag-promote yan di ba, nagnegosyo sila, yun naging way nila, di po ba, pero hindi ko lang alam kung may mga offer tong mga ito, kaya kung ako lang din naman magbibigay ng offer ng gano'n, why not? Coconut. Pero pag-iisipan ko, kaya nga kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng earnings sa mga platform na pinapasok gaya nitong YouTube, mag-subscribe na kayo. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na para patunayan sa inyo. Kasi pag ako nagkaroon ng earnings, siguro yung pagpupromote ng sugal, hindi ko yung gagawin. Siguro lang ha. Kasi once na lumaki na yung earnings ko, meron akong isang papasukin na investment. Doon kasi, magkakaroon ka ng skill, magiging tuloy-tuloy yung iyong skill. Tuloy-tuloy yun. Yung offer na one-time, big-time ng mga sugal na yan, para mag-promote ng sugal na yan, is doon kaya mong kitain, tuloy-tuloy. Diba? Yun ang ayun ang gusto kong pasukin. Kaya kung ako'y mabibigyan dito, ng pagkakataon, maraming salamat po sa inyong mga subscriber at naniniwala sa akin. Malaking tulong po yan. At kung sakasakaling mangyari yan, ituturo ko sa inyo kung ano yun. Yeah. Kaya kung kayo hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga walang kwentang kwentuhan natin dito. Yun lamang po at magandang gabi.